Noong August 3, 1977, ay merong James Bond movie na pinamagatang The Spy Who Loved Me. Siyempre, yung mga movies na yan ay typically may mga mission na kailangang i-accomplish. Gusto kong gamitin yung salita na yan, The Spy Who Loved Me, sapagkat kung ikaw ay mananampalataya, alam mo na totoo na merong spy na nagmamahal sa iyo mula sa eternity hanggang sa eternity and maging sa araw na ito. Ang kaibahan lang, hindi siya spy na hindi mo kilala. Kilala mo siya, kilala natin siya, at siya'y nagpahayag ng kanyang tanging pangalan, ang bugtong na anak ng ating Panginoong Jesucristo. Siya si Jesucristo, ang tunay na Diyos at tunay na tao. Siya ang tagapagligtas ng sanlibutan, ang ating Panginoon, ang Hari ng mga hari. Siya ang Panginoon ng mga Panginoon. Siya ang pinuno ng kanyang iglesia. Kaya maganda na alalahanin natin sa ating 46th year anniversary na siya ang nagtatag nito, siya ang nagsustento dito, siya ang tunay na nagmamahal sa atin upang maisagawa ang kanyang hangarin ng pagtutubos ng mga makasalanan sa kabila ng ating mga kahinaan. At merong tayong tema na Facing the Task Unfinished. Anong task ito? Anong gawain ito na kanyang gawain mula sa walang hanggang at nagpapatuloy hanggang ngayon at magpapatuloy hanggang sa kanyang muling pagbabalik? At ang gawain na ito ay pwede niya namang gawing mag-isa. Pero sa kanyang kagustuhan at sa kanyang pleasure, ay kanyang isinama ang mga kagaya mo at kagaya ko na hindi karapat-dapat na maging bahagi sa kanyang layunin ng pagtutubos, layunin ng paglilinis ng ating mga kasalanan, layunin na tayo ay gamiting instrumento sa pagpapahayag ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Ito'y gawain niya una sa lahat. Ang Diyos ang soberano. Hindi natin kayang gawin na iligtas ang sinuman. Hindi natin kayang baguhin ng ating mga sarili sa mga nanatirang mga kasalanan. Sa mga panahon ng kahinaan, di natin kaya na ating patibayin ang ating mga sarili. Ito'y gawain ng ating Diyos. Subalit tayo ay may mga responsibilidad at ang ating abilidad ay manggagaling sa ating nagmamahal na ating Diyos. Siya ang ating Master and Lord. Sa teksto na ating binasa, at yan ang gagawin natin sa buwang ito at sa susunod yung ating pag-aaral. Maganda ito na inisip ko sa pasimula muli ng ating taon bilang isang iglesia. Yung aklat ni Juan. Binasa sa atin kanina, yung chapter 15. At ito ay maganda nating bulay-bulayin sa ating buhay bilang iglesia at bilang mga mananampalataya. Dito sa chapter na yan, kung English ang Bible ang ginagamit mo, markahan mo yung salitang abide sa English. Markahan mo yung salita na manatili. At yan ay 10 times sa chapter na yan, ng chapter 15 na makikita natin yung salitang abide with me, abide with my word, abide with my love, manatili sa Kanya. At yan ay mahalagang paalala sa atin bilang isang iglesia. Kung nais natin na tayo makapagpatuloy sa Kanyang biyaya, narito ang salita ng ating Commander-in-Chief. Remember, this is a fight. Ito ay war against darkness, laban sa kadiliman. At ang ating kalaban, hindi tumitigil 24/7. Hindi siya nagpapahinga. Ang nais niya ikay pabagsakin ang iglesia, ang mga mananampalataya, subalit greater is He, dakilang ating Diyos. Subalit, meron siyang mensahe sa atin dito. Kailangan nating manatili sa Kanya. Abide with me.
Ako ang iyong commander-in-chief. Ako ang head ng iglesia. Ako ang soberano. Ako ang master. Ako ang Lord of Lords. So ito yung challenge natin sa misyon ng pagliligtas, sa ating paglilinis sa ating mga buhay bilang mananampalataya. Sa katapatan anuman ang ating mga karanasan, sa paghawak sa kanyang mga pangako na yes and amen sa Panginoong Hesus Kristo. Abide with me. Manatili kayo sa akin, hindi lamang kayo na nanatili sa inyong mga ginagawa o sa tao na malapit sa inyo. Ang sabi ng Panginoon, abide, manatili kayo sa akin. John 14:6, ang sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Walang makakaparoon sa Ama maliban sa akin. At sa teksto natin sa John chapter 15, bulay-bulayin natin ng 1-8. At muli, sinabi ng Panginoon dito, yung dakilang salitang I am, na pareho sa salita ng Diyos Ama sa lumang tipan. Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Sa verse 5, ako ang puno ng ubas. Kayo ang mga sanga. Ang manatili sa akin at ako'y sa kanya, siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Verse 6, kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, siya'y itatapong katulad ng sanga at matutuyo. At sila ay titipunin at ihahagis sa apoy at masusunog. Kung kayo'y manatili sa akin, at ang salita ko'y manatili sa inyo, hingin ninyo ang anuman inyong nais, at ito'y gagawin para sa inyo sa kalawalatian ng ating Diyos, Ama sa langit. And verse 1 again, letter B, ang aking Ama ang tagapag-alaga. Verse 2, ang bawat sanga sa akin na hindi nagbubunga, inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga, nililinis niya upang lalong magbunga. Kayo'y malinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Verse 4 again, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno, gayon naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin. Malinaw ba, mga kapatid? Malinaw, mga matagal ng Kristiyano? Malinaw, mga bagong mananampalataya? Malinaw ba ang salita ng Diyos? Mga tao, bata't matanda, at nasa online, malinaw ba ang salita ng Diyos? Napakalinaw, hindi malabo. Manatili kayo. Kumusta ka ngayon? Ano ang kalagayan mo, kapatid? Ano ang kalagayan ng bawat isa sa atin? Itong aklat na ito ay nagpapahayag na ang Diyos ng kataas-taasan ay naparito at nagkatawang tao. Si Jesus ay tunay na Diyos at tunay na tao. At sinabi niya dito sa pinaka-key verse ng aklat ng Juan, John 20:31, ito ay isinulat upang ikaw ay sumampalataya na si Jesucristo ang anak ng Diyos. At ang sino mang sumampalataya ay may buhay, buhay na walang hanggang sa kanyang pangalan. Ito ay isinulat upang ikaw ay sumampalataya. At pagsampalataya sa kanya na tunay na Diyos at tunay na tao, ikaw ay maliligtas sa puot ng Diyos.
Ikaw ay hindi na itatapon sa apoy ng impyerno. Ikaw ay isasama niya sa bagong langit at bagong lupa. Yan ang magandang balita. Kaya mahalaga, manatili tayo sa Kanya. Ito'y hamon sa puso ng bawat isa sa atin. Mahalaga yung salitang I am. Ako ay ako nga. Sinabi ng Panginoon sa aklat na ito, I am the bread of life. I am the light of the world. I am the door of the sheep. I am the good shepherd. I am the resurrection and the life. I am the way, the truth, and the life. At ito yung pinakahuling, the great I am. I am the true vine. Ako ang tunay na puno ng ubas. Mahalagang maintindihan natin, ano bang nangyayari dito? Ano bang background dito? Paano ba sinabi ito ng ating kataas-taasang Diyos sa unang konteksto, sa panahon ng unang mga mananampalataya na ito? Siguro, mga ilang oras na lang dito ang Panginoon. Kaya yung aklat ng Juan, pwede mong hatiin ito sa dalawa, 1 to 12 chapter, Book of Sign, yung mga miracles na ginawa ng Panginoon bilang authentication na talagang siya ang Mesiya, ang sinugo na tagapagligtas ng sanlibutan. And then 10 hanggang 13 hanggang sa huli ay Book of Glory. Luluwalatiin ng anak ng Diyos sa kanyang persona at sa kanyang gawa sa krus ng Kalbaryo. Luluwalatiin ang anak ng Diyos sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay at pagbabalik doon sa langit. So naandun ang teksto natin sa Book of Glory, sa chapter 15. And so malapit na mamatay ang Panginoon, I think mga 18 hours na lang. At iiwanan niya na itong kanyang mga alagad. Imaginein mo kung ikaw ay isa sa mga alagad at iiwanan ka ng Panginoon dahil mamamatay sa krus. Paano ka na? Paano tayo? Yan siguro ang isip ng mga alagad ng Panginoon. Kaya yung konteksto nito, sila ay may bagabag. Sila ay worried. May pag-aalala. Ikaw ba nag-aalala sa buhay? May worry ka ba ngayon, kapatid, kaibigan? Naintindihan mo yung salitang worry. Pag-aalala sa buhay. Yun ang konteksto nila. Iiwanan sila ng Panginoon. At ang Panginoon ay inuusig ng mga religious leaders na supposedly sila yung mga malapit sa puso ng Diyos. Pero sila ang mga mang-uusig sa anak ng Diyos. At sila'y sumusunod sa Panginoon. Sa makatuwid, sila din ay uusigin. Inuusig na nga. At hahantingin na parang mga hayop. So ito yung konteksto na kung saan ang Panginoon ay nagsasalita sa John 14 verse 1, huwag mabagabag ang inyong puso, sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya din naman kayo sa akin. John 16 verse 1, ang mga bagay na ito ay sinabi sa inyo upang huwag kayong matisod. And verse 5, subalit ngayon ako'y pupunta sa nagsugo sa akin, ngunit walang sino man sa inyo ang nagtanong sa akin, saan ka pupunta? Kayo sa ngayon ay may kalungkutan, ngunit muli ko kayong makikita. Magalak ang inyong puso at walang makakapag-alis sa inyo ng inyong kagalakan. Imaginein mo kung ikaw na alagad, na sumunod sa Panginoon, ang sabihin ng ganyan ng Panginoong Hesukristo sa kabila na nagbabanta na panganib at kamatayan. Narito ang salita ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad. Let not your hearts be troubled. Believe in God. Believe also in me. Yan ang antidote dito na sinasabi ng Panginoon, akong puno, kayong sanga. Iwalay sa akin, wala kayong magagawa. Wala kayong magagawa.
Kaya wala dito yung kayabangan, kahit maraming mga nagawa sa Panginoon. Lahat na ito'y nagawa dahil sa Kanyang kahabagan at biyaya lamang. Lahat ng ministeryo na ating nagagawa sa iglesia na ito sa loob ng 46 na taon kung wala ang Panginoong Hesukristo. Ano kayang tinuturo dito sa pulpito na ito? Ano kayang buhay meron ang mga tao dito? Pero sa biyaya ng Panginoon, mga kapatid, sa biyaya ng Diyos, tayo ay tayo nga. Kaya ang mensahe dito sa bahaging ito ng Biblia, sa pasimula muli ng ating taon bilang isang iglesia, dito sa chapter 15, 1-8, ang mensahe na gusto kong ihatid sa inyo, mga kapatid, ang totoong Kristiyano ay dapat manatili kay Kristo lamang upang mabuhay, maging matibay sa pananampalataya at mabunga ng espiritual na bunga at may kagalakang naglilingkod hanggang sa wakas para sa kapurihan ng Diyos lamang. Yan po ang mensahe sa iyo at sa akin. Kung ika'y tunay na alagad, ikaw ay sanga. Siya ang puno. Hindi ka pwedeng humiwalay sa Kanya. Dahil mamamatay ka. Dahil susunuhin ka. Kaya magandang paalala na talaga tayo walang panahon na hindi lagi siyang kasama at yan naman ang kanyang pangako, mga kapatid. At ito ang ginamit niya, ang puno at sanga ng ubas, ng vine. Si Jesus ang tunay na puno ng ubas. Kung ikaw ay Israelita, naintindihan mo talaga ito dahil ito ay importante sa kanila na isang paglalarawan. Gusto nating unawain ito sa tatlong bahagi dito sa talatang ito. Number 1, ang Diyos, anak, ang tanging bugtong na anak, ang Diyos anak, ang tunay na puno ng ubas. At pangalawa, ang mga anak ng Diyos, ang tunay na mga sanga ng tunay na ubas. At panghuli, ang Diyos Ama, ang tunay na tagapag-alaga ng ubasan. May gagawin siyang pruning sa mga tunay na mga mananampalataya. At gusto ko mahamon ng bawat isa sa atin dito, sa ating paglalakbay, sa ating buhay bilang mga anak ng Diyos. At nais namin, mga minamahal namin, mga kaibigan, mga kabataan, mga bata, makita ninyo nagsasalita siya dito, hindi lang sa kanila, kinakausap ka rin dito. Una sa lahat, makita natin dito ang ating Panginoon na siyang katuparan ng pangako ng Diyos na tunay na tagapagligtas at tunay na tao ng Diyos na hindi natupad ng bayang Israel. So nakita natin yung konteksto na sila ay nanghihina, sila ay discouraged, sila ay may pangamba. Itong salita ng Panginoon, I am the true vine. Ako ang tunay na puno. Kahit na kayo dumaan sa mga matinding pagsubok at persecution ng mga taong laban sa Diyos at laban sa lingkod ng Diyos, I am. At kahit naman tayo dito sa ating buhay dito ay daranas at daranas din tayo ng mga pag-uusig bilang mga takasunod ni Hesukristo, kaya mahalaga ito sa atin, mga kapatid, at bilang isang iglesia, ang Panginoon ay nagsasalita, ako ang puno, kayo ang sanga. Ang Panginoon ay nangungusap sa atin. Kahit na siya ay malapit nang ipako sa krus, Matthew 2:7 verse 22, sa araw na yon marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesya kami sa iyong pangalan at nagpalaya sa mga demonyo sa iyong pangalan? At ang iyong pangalan ay gumawa kami ng mga gawang makapangyarihan. At sasabihin ng Panginoon sa mga ito na talaga sila na hiwalay sa Kanya, sila na mga hindi kabilang sa Kanya, ang hindi sumasampalataya sa kahalagahan ng Kanyang persona at mga gawa. Pero sa mga mananampalataya, ito ay mahalaga
na ating maunawaan na tanging paraan upang tayo mapabilang sa pamilya ng Diyos at tayo ay makasama sa Kanyang eternal na layunin na makasama sa bagong langit at ng bagong lupa. At ito'y sinabi niya sa konteksto ng Kanyang malapit na pagkamatay. Ang mga relihiyoso, mga tao sa 1621, sila ay mga eskriba sa mga matatanda, mga punong pari, ay nais patayin ng ating Panginoong Hesukristo. Na andun ang pagkamuhi sa Panginoon at sa Kanyang mga tagasunod. And yet, ang sabi ng Panginoon sa gitna ng ganitong sitwasyon, ako ang tunay na puno. Ngayon, kung ikaw ay Israelita, maiintindihan mo ito sapagkat mahalaga sa kanila yung vine, yung puno ng ubas. Ito ay identity nila. Ito ang kanilang national symbol. Doon sa kanilang templo, parang simbahan na kung saan sa templo ay merong ginto na nakalagay doon na vine, puno ng ubas. At doon sa kanilang mga coins, na andun din ang picture, larawan ng puno ng ubas, ng vine, bilang kanilang paglalarawan, bilang kanilang national identity, bilang Israel, bilang tao ng Diyos. Makikita natin sa awit 80, verse 8, ikaw ay nagdala ng isang puno ng ubas mula sa Ehipto. Iyong pinalaya sa mga bansa at itinanim mo ito. So ito yung bayang Israel na 400 taon silang alipin doon sa Ehipto. And yet ang kapangyarihan ng Diyos ang nagligtas sa kanila at dinala sa lupang pangako. Ikaw ang nagdala ng isang puno. Isaiah 5:7, Isaiah 5 verse 7, sapagkat ang ubasan ng Panginoon ng hukbo ay ang sambahayan ng Israel. So malinaw dito, yung vine, yung puno ng ubas na ito ay ang tao ng Diyos, ang bayang Israel sa lumang tipan. And yet, nakita natin, ang bayang Israel na kinahabagan ng Diyos ay hindi sumunod sa Panginoon. Pasaway. Sa kabila ng pagpapala, sa kabila ng mga pangako ng Diyos, sa kabila ng Kanyang presensya sa kanilang kalagitnaan, sa kabila ng kapangyarihan ng Diyos, sila ay sumamba sa Diyos-Diyosan. Ang puso nila ay pusong bato, matigas. Kaya sa disyerto, pinarusahan sila ng Diyos. Marami ang pinatay ng Diyos. Ito ang konteksto na ito na kung saan totoo sila na bayang Israel ang ubas, puno ng ubas, subalit sila ay failure. Kagaya ni Adan, ng ating ninuno, sila ay nag-fail na kung saan ay i-display bilang mga lingkod at alagad ng Diyos. Ikaw, na ipapakita mo ba na ikaw isang mabuting sisidlan, isang mabuting larawan na nilikha ng Diyos at nagpapahayag ng kabutihan at kadakilaan ng Diyos sa iyong buhay? Sa kabila ng maraming mga pagpapala sa iyo ng Diyos, name them one by one. Ikaw ba'y matapat? Kagaya ng bayang Israel. I'm sure lahat tayo ay failure. Kaya ito ang Panginoong Jesus na pangako na Mesiya. Siya ang tunay na humanity. Kung si unang Adan ay nag-fail at ang lahat ng anak niya kasama tayo ay nag-fail, bumagsak sa kasalanan. Narito ang ikalawang Adan. Siya ang tumupad ng tunay na disenyo ng Diyos sa mga taong kanyang nilikha ayon sa kanyang wangis. Kung ang bayang Israel ay nag-fail bilang tunay na puno ng ubas,
ng vine. Ito ang Panginoon, ang genuine, ang tunay na ubas na nais niyang ipahayag na katuparan ng pangako ng Diyos, ng propesiya sa lumang tipan. Ang Panginoon, ang tunay na lupa ng Diyos, ang Panginoong Heso Kristo, ang tunay na Israel, ang Panginoong Heso Kristo, ang tunay na source ng pagpapala at ng kaligayahan na hinahanap ng isang taong kagaya mo. Di ba si Saint Agustin na nagsabi niyan? Ginawa mo kami para sa iyong sarili. Hiwalay sa iyo, wala kaming kapayapaan. Nakikita mo ba ang iyong kalagayan kung hiwalay ka sa Panginoong Jesucristo? Itong kanyang mga alagad na may mga pag-aalala. Ang Panginoon ay nagsalita sa kanila at sa atin, I am the true vine. Siya ang katuparan, siya ang tunay na disenyo ng Diyos sa humanity. Siya ang pinuno ng new humanity. If anyone be in Christ, he belongs to the new humanity. Mga taong niligtas niya at kinahabagan niya at sila'y na born again, regeneration. Binago ng Panginoon sa kanyang biyaya. Kaya itong salita niya sa kanyang mga alagad, ano man ang inyong karanasan sa mundong ito, huwag niyong kaligtaan. Ako ay ako nga. Ako ang pagmumulan ng inyong buhay. Ako ang pagmumulan ng inyong kaligayahan. Ako ang pagmumulan ng inyong katuwiran, pagiging matuwid sa harap ng Diyos. Ako ang magpapabanal sa inyo. Ako ang magpipreserve sa inyo. Ako ang magdadala sa inyo sa inyong eternal na tahanan. I am the true vine. At yan po ang nais niyang sabihin sa atin. Ang pagiging kaisa ng Panginoon, to be union with Christ, ay mahalaga po itong teolohiya sa atin. Dahil itong turo ng Biblia, na andito ang lahat ng source, yung pagiging kaisa, united with Jesus Christ. Huwag niyong kaligtaan ito, mga kapatid, bilang isang iglesia, tayo ay isinama, tayo ay one with Christ, united with the Lord Jesus Christ. At kayo mga bata at mga kabataan, yan ang dahilan ko bakit kayo nandito. Nais ng Panginoon na kayo'y maging kaisa ng Panginoon. Dahil kung hindi kayo kaisa ng Panginoon, kanino kayo kaisa? Sa Diablo at sa kanyang eternal na apoy na tahanan. Kaya gusto namin talaga kayo ay makasama ng pagpapalang ito, yung tipan ng Diyos, yung pakikiisa ng Panginoong Jesucristo. At yan ang pinaliwanag niya sa mga kapatid sa Episode chapter 1. Lahat ng espiritual na pagpapala ay dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya itong challenge, ito yung hamon, ano yung nagpapagana sa iyo? Ano yung nagpapaligaya sa iyong gawain bilang mananampalataya? Yan bang ministeryo na ginagawa mo? At kung tanggalin yan, ikaw ba ay may kapayapaan pa rin at may kagalakan pa rin? Kung ang tao na hindi magtatagal na kagaya mo at alisin sa buhay mo, ikaw pa rin ba ay may kapayapaan? Ikaw pa rin ba ay may kagalakan sa Panginoon? At bilang isang iglesia, paalala sa atin na talaga ang ating Panginoon ay supreme at sufficient sa lahat ng ating pangailangan upang magawa natin ang task unfinished by the grace of God sa kabutihan ng Panginoon. Pangalawa, ang mga anak ng Diyos, ang mga tunay na sanga, ang tunay na ubas. Makita natin dito sa salita ng Diyos, ako ang puno, kayo ang sanga. Hiwalay sa akin, tunay na wala kayong magagawa. Ang Panginoon ay sumasa atin nung tayo'y kanyang iniligtas at binago. Ang banal na Espiritu Santo ang tatak na tayo ay genuine at tumatawag na Ama na nasa langit. Pero dapat ay may ebidensya ito. May ebidensya ng bunga dito. Tumingin kayo ng mga puno dyan. Halimbawa, yung puno ng buko na yan. Kung yan ay namunga ng pakwan, kaya? O namunga kaya yan ng santol? Hindi. Kung ano yung puno, yun ang bunga na inaasahan sa atin. Kung tayo ay kabilang
Sa tunay na puno ng ubas, may bunga ng ubas na inaasahan sa atin. At inaasahan sa bawat mananampalataya ang bunga ng Espiritu Santo sa atin sa Galatia 5. Kaya kailangang manatili sa Kanya nang sa ganoon tayo na mga anak ng Diyos sa Kanyang biyaya ay magbunga sa biyaya ng Diyos. At bilang Kanyang mga partner sa Ebanghelyo, ay ating maisagawa itong gawain Kanyang pinagkatiwala sa pagtutubos ng mga makasalanan, sa patuloy na pagdilinis ng ating mga nanatitirang kasalanan, sa pagpapatibay ng ating pananampalataya, na kaya natin sa biyaya ng Diyos na tapusin ang takbuhin ng pananampalataya. We must run the race of faith. We must finish the race. Dahil hindi niya tayo iniiwanan. And so mahalaga again, let me remind you 10 times, abide with me. Hindi yan proposal lamang, hindi yan statement lamang, ito ay command ng ating Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga Hari. If you are Christian, kung ikay mananampalataya, ito ang utos ng Panginoon, abide with me, manatili ka sa akin. So anong kalagayan mo ngayon mga kapatid, mga kaibigan? Ito ay pag-ibigay sa atin ng katiyakan ng ating Panginoon at ganun din ng inaasahan niya sa atin. Manatili tayo sa Kanya, manatili tayong loyal sa Kanya, maging tapat sa Panginoon, maging committed sa Panginoon. Gawin natin ang Kanyang inaasahan ng linggo-linggong pananambahan, ng pagbabasa at pag-aaral ng Kanyang salita, ng pananalangin bilang total dependence ng Iglesia at ng mananampalataya. Kung ang Panginoon mismo natin ay nananalangin sa nasa lupa, mas higit ka ba sa iyong Panginoon? O sana ang Panginoon ay mag-revive sa atin, sa ating pulong panalangin, sa ating personal na panalangin, sa ating pagsamba bilang isang iglesia. Sabi ng Panginoon, kayo ay magbubunga dahil sa akin. Kayo ay magiging productive sa akin. Ayan ang sinabi niya sa maunang mananampalataya. Imaginin mo ito, ang task na binigay ng Panginoon. Make disciple of all nations. Nung panahon rin, wala bang iglesia doon halos? Wala. Tinawag niya yung 12. Yung isa pa doon ay Judas. Itong salita ng Panginoon ay talagang mahalaga sa mga alagad. Since then, sa panahon ng mga apostol, ilan ang iglesyang naitatag in spite of opposition. At ngayon ay 2,000 taon na nagdaan. Yung nagtatag nito, alam nyo ba, mga miyembro at mga kapatid, andito siya kanina, kahapon. Mula sa Inglaterra, naging missionary ng China Inland Mission. At naitatag ang Cubao Reformed Baptist Church. Nakita niyo yung mga videos dito, ilan lang yon, marami pang hindi na ilagay dyan, na mga iglesia na kung saan ay ginamit tayo bilang instrumento sa pag-iebanghelyo at pagtatatag ng kanyang iglesia sa iba't ibang panig ng ating bansa. At hindi pa tapos sapagkat ang mga tao ay makasalanan. Maraming bahagi ng iyong pamilya ay makasalanan. Marami na inyong mga kaklase at kasama sa trabaho ay hindi mananampalataya. Marami sa ating kalagitnaan ay hindi pa nakilala sa Panginoon. Pero itong sabi ng Panginoon, ako ang puno, kayo ang sanga. Abide with me. Manatili kayo sa akin. Manatili kayo sa aking salita. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Yun lang ang tanging paraan upang kayo magbunga. Hindi para sa inyong kapurihan. Para sa kapurihan ng Diyos Ama sa verse 8. Para sa ikatutupad ng kanyang mga utos sa atin. Para sa kanyang kapurihan lamang. So ito yung challenge sa atin, mga kapatid, mga kaibigan.
Ikaw ba ay nagtitiwala sa sarili mong talino at kakayahan? Ikaw ba ay nagtitiwala sa tao na mahina din? Mga kapatid, ito ang ating Panginoon na nagsasalita sa atin. Sa gitna ng ating mga kahinaan at natitirang kasalanan, mga pag-aalala sa buhay, ako ang puno, kayo ang sanga. Manatili kayo sa akin at kayo'y magbubunga ng bunga ng banal na Espiritu Santo na inaasahan sa atin. Bunga ng pag-ibig, bunga ng pagpapasensya, bunga ng pananampalataya, bunga ng katapatan sa paglilingkod. Ito ang bunga na inaasahan sa atin, mga kapatid, upang tayo ay makapamuhay ng merong tunay na meaning ng buhay, buhay talaga na sinabi ng Panginoon. Buhay na kung saan na tayo ay makakakitaan na mga anak ng Diyos na patuloy na binabago at kanyang mga instrumento sa kanyang kaluwalhatian at kapurihan lamang. Sa ikatatlo, ang Diyos Ama, ang tunay na tagapag-alaga ng ubasan dito. Ang sinabi niya dito sa verse 1 and 2 and 3 again, ako ang tunay na puno at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Ang bawat sanga sa akin na hindi nagbubunga, inaalis niya, at ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Kayo'y malinis na sa pamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno, gayon din naman kayo, maliban kayo'y manatili sa akin. So ang paraan dito ng ating Diyos Ama, upang tayo manatili sa Kanya at sa Panginoong Heso Kristo, mahalaga dito ang gawain ng pruning, ng pagdilinis, kagaya ng isang puno ng ubas. Meron dito hindi tunay na sanga, kaya hindi nagbubunga. At kung siya naman ay nagbubunga at hindi masyadong nagbubunga, kailangan niyang linisin ito. O yung iba sa inyo na marunong sa gardening, at alam niyo kung gaano kahalaga ang paglilinis, ang pagpuprune ng inyong mga halamanan para lalo siyang magbunga o maging maganda. Ay ito ang ginamit na larawan ng ating Panginoon. Bakit mahalaga na tayo ay manatili sa Kanya? Bakit mahalaga ang bunga? Bakit mahalaga ang mga pamamaraan para tayo magbunga? Alam natin ang mga means of grace, ang mga pamamaraan ng Diyos, ang mga pamamaraan niya ng salita ng Diyos, ang pagsamba, ang pakikisama, walang Lone Ranger. Mahalaga ang lahat ng ito at pananalangin. Mahalaga din ang paglilinis ng Panginoon sa mga natitira pa nating mga kasalanan. Parang halaman, halimbawa, imaginein mo, ikaw yung halaman, pwede mong i-google yon, i-check mo, ano ba yung vine? Paano ba nililinis? Mayroong matalas na kutsilyo o panggupit na matalas at tatanggalin yung mga sanga na hindi talaga pakinabang o mga kahit na maliit na ubo doon na hindi talaga nagbubunga, tatanggalin. At yung mga tinanggal, ang sinabi dito ay susunugin. Pero yung mga pinuprun ay upang lalong magbunga para sila ay maging kapaki-pakinabang sa kaharian ng Diyos. Masarap ba ang pruning? Masarap ba yung paglilinis ng Panginoon sa buhay natin sa mga natitirang pang kasalanan? At kung hindi mo papatayin ang kasalanan ang papatay sa iyo. Ang Diyos natin ay banal. Kaya sa biyaya ng Diyos, dapat tayong magpakabanal. At ang paraan niya dito
ay yung kagaya sa puno ay kailangan niyang i-prune ito. Kailangan niyang tanggalin ang mga hadlang sa kanyang paglago upang magbunga. Yan ang ginagawa niya sa atin, mga kapatid, bilang isang iglesia, bilang mananampalataya, bilang miyembro ng iglesia. May gagawin ang Panginoon ng pruning sa ating buhay. At yan ay masakit. Kailangan tanggalin ang mga hadlang. At yun ay sa paraan ng salita ng Diyos. Sa tuwing ang salita ng Diyos ay ating binabasa, ating pinapakinggan ang pangangaral ng salita ng Diyos. Tayo ay itinutuwid. Tayo ay kinokorek. Tayo ay ginagabayan upang ating magawa ang nakalulugod sa kanyang harapan. Minsan, may matinding sakit talaga na pruning ang gagawin ng Panginoon. Kung kayo nagbabasa ng aklat ni C.S. Lewis, ay meron doong siyang aklat patungkol sa Voyage of the Dawn Trader. Meron doong karakter na ang pangalan ay si Eustace ba ang tamang pronunciation? Eustace Scrubb. At itong batang lalaki na ito ay medyo selfish. Medyo self-centered ito at hindi siya bagay doon sa mundo ng Narnia. And so, may pangyayari sa kanya na siya ay naging dragon. Na may mga scale dito. At hindi niya kayang tanggalin ang kanyang pagiging dragon. Yun ang simbolo ng pagiging selfish, pagiging makasarili, pagiging self-centered. At hindi niya kayang baguhin ang kanyang sarili hanggang si Aslan. Yung leon, yung King Lion na picture ng Panginoong Jesucristo. Ang siyang nagtanggal na ito at walang iba. So sinabi dito ng batang ito na naging dragon. At tinatanggal na yung mga scale dito. Sinabi niya, natakot siya kay Lion King sa kanyang mga clothes. Natakot siya. Pero dahil gusto niyang matanggal ito, siya ay nagpasakop kay Aslan para matanggal yung kanyang pagiging dragon. Yung unang ginawa ni Aslan, napakasakit talaga. Sabi niya, halos pumasok sa puso ko ang sakit, pero kailangan ko ito. Yan ang sinabi ng batang ito hanggang siya ay mabago at naibalik doon sa mundo ng Narnia. Ito ang picture ng mananampalataya, mga kapatid. Sa kaharian ng ating Panginoong Jesucristo, hindi maaari na manatili tayo sa ating mga nanatitirang kasalanan na hindi natin ito minamortify, pinapatay. Sa awit 119:67, bago ako nagdalamhati ay naligaw ako, ngunit ngayon tinutupad ko ang salita mo. Awit 119:71, mabuti sa akin na pinapakumbaba ako upang aking matutunan ang mga tuntunin mo. It is good for me to be afflicted. Mga kapatid, may dumaranas ka ba ng kahirapan, kabigatan sa buhay mo? Mga unwelcome, mga hindi mo inimbita na pangyayari na nananakit sa iyong puso't damdamin. Na nagdadala sa iyo ng panghihina at paglayo, unti-unti. Tanda mo sinabi niya, manatili ka sa akin. Dahil kung hindi ka magbubunga at ikaw, kung magpatuloy ka hanggang wakas na ganyan, ay susunugin ka at alam mo, yan ang larawan kagaya ni Judas. Nakasakasama sa gawain ng Panginoon, sa mga ministeryo. Subalit ang puso ay malapit sa Diyos. Malapit sa Panginoon, subalit ang puso
ay malayo sa Panginoon. Posible na ikaw at ako ay aktibo sa gawain ng iglesia. Baka ang puso mo, ang puso ko, malayo sa Panginoon. Sabi ng ating Panginoon, manatili kayo sa akin. Magandang awitin ito, yung inaawit na kinumpose si John Newton. Basahin ko ito, malapit na tayo magtapos. I ask the Lord that I might grow in faith and love and every grace, might more of His salvation know and seek more earnestly His face. I hope that in some favored hour, at once He'd answer my request, and by His love's constraining power, subdue my sin and give me rest. Instead of this, He made me feel the hidden evils of my heart, and let the angry powers of hell assault my soul in every part. Yea, more, with His own hand He seemed intent to aggravate my woe. Crossed all the fair design I scheme, blasted my grounds, and laid me low. Lord, why is this? I trembling cried. Wilt Thou pursue my worm to death? In this way the Lord replied. I answer prayer for grace and faith. These inward trials I employ, from self and pride to set thee free, and break thy schemes of earthly joy, that thou mayest seek thy all in me. O mga kapatid, kay Hesus Kristo, sumisigaw ka ba sa mga panahon ng pagsubok? Why me? Why me? Why this pain? Why yung mga plano ko hindi nangyayari? Bakit ang mga taong ito? Bakit yun? Bakit yan? Walang katapusan. Most probably, nasa gitna ka ng pruning ng Panginoon. Hindi para sa iyong ikasasama, kundi para sa iyong ikabubuti, so that we might be like the Son of God, the Lord Jesus Christ. Yun ang proyekto talaga ng ating dakilang Diyos. So ito mga kapatid, ang mensahe sa atin. Ito ang nais ng Panginoon. Magpatuloy tayo, subalit manatili tayo sa Kanya, sa biyaya ng Diyos, sa tulong ng banal na Espiritu Santo. Tulungan tayo to face head-on the task that is unfinished by the grace of God, by the help of the Holy Spirit, together for the gospel of Jesus Christ. Sa Kanya lang ang kalawalatian at kapurihan. Amen. Let's pray. Dakilan namin Diyos, salamat po sa iyong salita. Salamat sa assurance, reassurance na kami, Panginoon, ay hindi mo ihiwalay sa iyo sapagkat supreme ka at sapat ang iyong biyaya sa lahat ng iyong mga anak. Subalit kailangan namin magpasakop sa iyong paglilinis. Kailangan naming manatili upang lalo kami magbunga ng bunga ng Espiritu Santo. Maawa ka po sa aming mga kaibigan na nasa labas pa ng kaharian mo, Panginoon. Ligtas mo po sila, Panginoon. At ikabit kagaya ng sanga na hindi na maalis magpakailanman upang sila'y magbunga ng pagsisisit pananampalataya sa iyong kapurihan. Dalangin namin ito. Dalangin namin ang iyong iglesia dito sa Cubao Reformed Baptist Church para sa iyong kalulatian lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.